For today's video, ito na nga yung ating part 2 para nga doon sa na-rescue natin na mulberry na naagos ng tubig sa ilog. At ngayon, dadalhin nga natin ito sa ating workshop area para malaman natin kung anong unang hakbang na gagawin natin. So yan mga idol, ito na yung ating na-rescue na tingin ko talaga mulberry ito eh. Sa ugat pa lang, nadilaw. Na ano to o talagang siguro kasi karamihan sa mga ganitong mga materials dito mga idol is ginagawin ng bakod. Dating sure kung naggumuho to sa tabi ng ilog or talagang sinadyang tinapon. So at least nakita natin sa ilog mga ito na rescue natin. No? May mga gas-gas na siya. Ayan. So first step natin dito is lilinisin muna natin lahat ng kanyang katawan pati ng kanyang mga ugat bago natin sisimulan ng kanyang pag-workshop. So tara. Yan guys, gamit tong brush. Nakita natin panglinis ito sa ating materials na rescue. So dito meron tayong nakitang dahon niya. So tumubo dito sa bandang baba. So mulberry nga mga idol. Ayan. Yan guys, malinis na. Ayan. Kung mapapansin natin, yung kalahati niya is ano na. Ayan. Driftwood na mga idol. Ito na lang yung lifeline niya. Ayan. So try pa rin natin no, na rescue. Sayang naman kung pabayaan natin sa ilog to. Pagkatapos nga nating nalinisan ang buong puno, pangalawang hakbang natin dahil mahahaba ang mga ugat nito, magbabawas tayo mga idol. Hindi rin natin pwedeng itanim ng ganito karami at ganito kakapal dahil karamihan sa kanyang mga ugat ay puro gasgas na. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo na tumubo dito sa bandang ibaba. Confirm nga natin na mulberry itong halaman na to. Ngayon guys na nakapagbawas na tayo ng mga ugat, oras na nga para maitanim ito sa kanyang bagong training pot at bagong medium. Gamit natin dito isang lumang batya na may 5 butas na malalaki at ang ating green screen para sa ating 5 butas na malalaki. Next step natin pagkatapos nating lagyan ng ating mga green screen, oras na nga para isunod ang kanyang medium. At ang gamit natin dito na ating medium mga idol ay isang river sand. Next, didiligan muna natin ito para sumidsid ang ating medium. Ganito ang itsura ng ating medium mga idol kapag hindi natin hinugasan ang ating river sand. Pero dahil kakaunti lang gagamitin natin dito na river sand, okay lang to, at least maalis ang ating putik sa pagdilig ng ating medium. Pero the best pa rin talaga kapag hugasan muna natin ito bago natin ito gamitin. Ngayong ready na nga ang ating training pot at ang ating medium, next step naman natin ang may tanim na natin ang ating puno. Pero bago natin tatabunan ang mga ugat ng buhangin, dito dapat sisiguraduhin natin na nakaayos ang ating mga ugat. Nang sa gayon kasama na ang mga ugat natin sa pagtitrain kasabay ng puno at mga branches nito. Last step naman natin dito bago ang lahat, magmimix muna tayo ng ating rooting hormone. Dating nakagawian, isang ANAA rooting hormone ang gamit natin dito. Sa 8 liters natin na tubig, half lang ng takip ng ating rooting hormone na ANAA na gamitin natin. At siya namang ating ididilig sa ating na-rescue. Dahil nga maninipis at malalambot pa ang ugat ng ating materyales, hindi nga muna natin ito nilagyan ng kanyang anchor, bagkus sa kanyang puno natin ito nilagay para hindi agad-agad matumba ang ating puno. Sana kahit puro gasgas ang ating puno at driftwood na nga ang kalahati nito, sana nga maparecover natin ito at mapabuhay natin para gawin natin ganap na bonsai balang araw.